Panawagan ng mga OFW sa DICT at sa Bureau of Immigration na kung sino ang may pakana ng pagbabago na ito ay napakatalino nyo. Palibhasa, hindi kayo ang nakaka-experience. Dahil paano naman yung mga OFW na hindi makakapag-receive or hindi nakaka-receive ng code? Kahit iba-ibang email address na ang ginagamit, hindi pa rin makareceive ng e-travel code kahit tingnan pa sa spam email. Sana ay makaabot ito sa inyo dahil napakaraming OFW ang pinagkakapirahan, lalo na sa mga hindi talaga marunong mag-register or hindi gumagana ang kanilang email address, o kaya naman mga hindi nakaka-receive ng code. Hindi nyo po ba alam na ginagawa ng negosyo ang e-travel registration dito sa ibang bansa? At napipilitan na ang mga OFW na magbayad dahil kapag wala ka nito, ay dito pa lang sa ibang bansa ay hindi ka napapasakayin sa eroplano. Mukhang mas pinapahirapan nyo ang mga OFW na tinuturing nyo pa namang bagong bayani. Okay naman sana yung una pero bakit nyo pa binago? Dahil ngayon ay kailangan na o required na gumawa ng account na karamihan nga sa mga email ay hindi nakakatanggap ng code. Sana ay makaabot ito sa inyo at sana ay balik nyo lang yung dati. Okay naman sana ang e-travel registration pero kapag email-based yung code, ay maraming OFW na nagdudulot lang ito ng stress dahil nga hindi makatanggap ng code yung email address nila. So, ang ending ay magbabayad na lang sila sa mga nag-aalok sa airport na i-register sila para lang makakuha ng QR code at para lang makauwi sa Pilipinas na sariling bansa natin.